Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan at ngayon ay susuriin natin ang paksang pagsuporta sa kalusugan ng bato at pagpapabuti ng pagtulog gamit ang 6 na karaniwang ugat. Mga minamahal, napansin niyo na ba na nitong mga nakaraang araw ay tahimik na nagbabago ang inyong katawan ng walang malinaw na dahilan? Sa gabi, habang mahimbing na natutulog, bigla na lang kayong magigising para umihi ng 1 beses, pagkatapos ay 2 beses, at kung minsan ay 3 beses pa nga sa isang gabi. Sa bawat pagiga, mahirap nang makatulog muli tulad ng dati. Ang tulog ay pahinto-hinto, hindi malalim at hindi buo. Sa umaga, imbes na makaramdam ng gaan at pagiging sariwa, pakiramdam niyo ay mabigat ang katawan, medyo hilo, at parang hindi pa nakapagpahinga. May mga araw na kahit hindi naman kayo gumagawa ng mabibigat na gawain, ay nararamdaman niyo pa rin ang patuloy na pagod, kakulangan sa sigla, at pakiramdam na unti-unting nauubos ang enerhiya sa katawan. At pagkatapos ay may isang bagay na nagdudulot ng labis na pag-alala sa maraming matatanda. Iyon ay kapag tinitingnan niyo ang inyong ihi sa inidoro at nakikitang may mga bula, minsan kaunti, minsan marami, ngunit ito ay paulit-ulit ng maraming araw at hindi nawawala ng tuluyan. Pamilyar ba sa inyo ang senyales na ito? Kung nakakaranas kayo ang isa sa ito, hindi kayo nag-iisa. Maraming matatanda na aking nakausap ang nagsasabi na sinimulan na nilang mag-diet ng maingat, nagbawas ng asin, nagbawas ng karne, at mas naging maingat sa pagkain kaysa dati. Ngunit nakapagtataka na parang hindi pa rin bumubuti ang kanilang katawan. At mayroon pangang nakakaramdam ng mas mahina, mas pagod, at mas hindi nakakatulog. At mga minamahal, ito ang dahilan kung bakit ako nag-iisip ng malalim. Dahil may isang katotohanan na iilan lang ang nakakaalam. Hindi ibig sabihin na kapag marami kayong iniwasan sa pagkain, ay mas magiging malusog ang inyong bato. Sa kabaliktaran, kung mali ang paraan ng pag-iwas, maaring humina ang katawan at mas mahirapan ang bato sa pagtatrabaho araw-araw. Parang mahirap paniwalaan, hindi ba? Ngunit ang totoo ay ang mahalaga ay hindi kung gaano karami ang kinakain ninyo, kundi kung ano ang kinakain ninyo at paano kayo kumakain araw-araw. Mayroong mga pagkaing napakapamilyar sa ating hapagkainan. Normal ang tingin, mura, madaling hanapin, ngunit kung gagamitin ng tama ay makakatulong upang gumaan ang katawan. Luminaw ang ihi at unti-unting mabawasan ang pagbubula na ikinababahala ng marami. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na napakapamilyar na uri ng ugat, ngunit may kakaibang paraan ng paggamit na hindi alam ng lahat. Kailangan lang na piliin niyo ng tama, gamitin ng tama, at panatilihing regular. At pagkatapos ng ilang panahon, ay malaki ang posibilidad na makita ang malinaw na pagbabago sa katawan. Lalo na, ang ika-4 na uri ng ugat sa listahan ay isang uri na kinakain ng marami araw-araw, ngunit hindi sinasadyang ginagamit sa maling paraan kaya hindi nakakakita ng epekto. Kaya, subukan ninyong panurin hanggang sa bahaging iyon upang maiwasan ang isang napakakaraniwang pagkakamali. Bago tayo magsimula, kung ito ang unang pagkakataon niyo sa channel na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at ayon ang notification bell upang bawat linggo ay makita-kita tayo at magbahagi ng
Simpleng ngunit kapaki-pakinabang na kaalaman para sa kalusugan ngang matatanda at mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba upang ipaalam sa akin kung ilang taon na kayo at kung saang probinsya kayo nakatira. Gusto ko talagang makinig at samahan kayo sa paglalakbay sa pangangalaga ng kalusugan araw-araw. Ngayon ay sisimulan natin ang isang napakahalagang katotohanan na maaring magpabagong inyong pag-isip tungkol sa inyong paraan ngang pagkain hanggang ngayon. Nga minamahal, bago tayo pumunta sa bawat partikular na uri nga ugat, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang bagay. Dahil kung hindi naunawaan ng tama ang puntong ito, kahit kumain kayo ng tamang pagkain, hindi magiging tulad ng inaasahan ang epekto. Maraming tao pa rin ang nag-iisip na kapag nagsisimula nang humina ang bato, ang pinakamahusay na gawin ay mag-iwas ng marami at mas kaunti ang kainin, mas mabuti. Mayroon pa ngang halos ganap na tinatanggal ang carbohydrates dahil sa takot na mas mapagod ang bato. Ngunit mga minamahal, ito ay isang napakakaraniwang maling akala. Ang ating katawan, lalo na pagkatapos ngang edad na 60, ay hindi lang nangangailangan ng pahinga kundi nangangailangan din ng tamang nutrisyon. Hindi maaring gumana ng maayos ang bato kung ang katawan ay matagal ng kulang sa enerhiya. Kapag ang katawan ay kulang sa sustansa, kulang sa malinis na enerhiya, ihina ang proseso ng sirkulasyon ng dugo at mapipilitan ang bato na magtrabaho sa isang mas pagod na estado araw-araw. Subukan ninyong isipin, ang bato ay parang isang maliit na filter ngunit patuloy na gumagana. Kung ang daloy ng dugo na dumadaloy dito ay hindi matatag, minsan kulang sa enerhiya, minsan naman ay punong dumi, mabilis na mapupuno ang filter na ito. Sa ganoong sitwasyon, ang mga senyales tulad ng pagbubulang ng ihi, madalas na pag-ihi sa gabi, at pagod na katawan ay magsisimulang lumitaw ng mas malinaw. Isa pang pagkakamali na madalas maranasan ng maraming matatanda ay ang hindi balansang pagkain. Mayroon namang kumakain ng napakakunti dahil sa takot na lumala ang sakit. Mayroon namang kumakain lang ng gulay at ganap ng iniwan ang mga uri ng ugat dahil sa pag-aakalang hindi maganda ang carbohydrates. Ngunit ang totoo ay kapag ang katawan ay hindi nabibigyan ng sapat na enerhiya, babagal ang proseso ng metabolismo, hihina ang sirkulasyon ng dugo, at hindi rin sapat na nutrisyon ang nakukuhang bato para makabawi. Kapag humina ang daloy ng dugo sa bato, bababa rin ang kakayahan nito sa pagsasala at madaling magkakaroon ng dumi sa katawan. At iyan mismo ang dahilan kung bakit maraming sa inyo ang nakakaramdam na parating mabigat ang katawan, hindi nakakaramdam ng kaginhawaan paggising sa umaga, at mas nagiging malinaw ang sitwasyon ng pag-ihi sa gabi. Mga minamahal, ang kailangan ng katawan ay hindi ang kumain ng napakakunti kundi ang kumain ng tamang uri ng pagkain, tamang oras, at tamang paraan ng pagluluto. Kapag pinipili natin ang mga pagkaing magaan, madaling tunawin, hindi gaanong nagdudulot ng toxins at nagbibigay ng matatag na enerhiya, natural na mababawasan ang pasanin ng bato, at ito ang dahilan kung bakit ang mga uri ng ugat na ibabahagi ko sa inyo ay may espesyal na kahulugan. Ang mga ugat na ito ay hindi mamahaling pagkain o mahirap hanapin. Sa kabaliktaran, ang nga ito ay napakapamilyar sa pang-araw-araw na pagkain ng mga Pilipino. Ngunit ang mahalagang punto ay kung paano natin ginagamit ang ito, ang maangkop na ugat
ay makakatulong sa katawan na mapanatili ang enerhiya ng matagal, suportahan ang panunaw, bawasan ang dumi na bumabalik sa dugo, at mula doon ay makakatulong sa bato na gumana ng mas magaan kapag nabawasan ang pasanin ng bato. Ang MJ sintomas tulad NJ pagbubula, NJ o paghihi sa gabi ay maaaring unti-unting bumuti sa paglipas ng panahon. Isa pang bagay na gusto kong tandaan ninyo ay hindi agad nagre-react ang katawan ng matatanda. Hindi tayo makakakita agad ng resulta sa loob ng ilang pagkain. Ngunit kung patuloy kayong magbabago sa tamang direksyon sa loob ng 2 hanggang 3 linggo, magsisimula kayong mapansin ang maliliit na pagbabago, mas malalim na tulog, mas kaunting pag-ihi, at mas magaan ang katawan pagising. Ang mga maliliit na pagbabagong iyon mismo ang senyales na bumabawi ang katawan. At sa susunod na bahagi, sisimulan natin ang unang uri ng ugat, isang uri na napaka-pamilyar, ngunit may epekto na madalas na napapansin. Ang unang ugat na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay isang uri na napaka-pamilyar sa pang-araw-araw na pagkain ng Pilipino, ngunit madalas na binabalewala pagdating sa kalusugan. Iyan ay ang karot. Mga minamahal, maraming tao ang nag-isip na maganda lang ang karot para sa mata, kinakain para luminaw ang paningin. Ngunit sa katunayan, ang benepisyo ng karot sa katawan, lalo na sa matatanda, ay higit pa doon. Ang karot ay naglalaman ng malaking dami ng natural na antioxidants, lalo na ang beta-carotene na tumutulong sa katawan na mabawasan ang banayad na pamamaga sa loob. At mga minamahal, ang talamak na pamamaga ay isa sa mga dahilan kung bakit humihina ang function ng bato sa paglipas ng panahon. Kapag nabawasan ang pamamaga, mas nakakahinga ang matisyo sa bato at mas matatag ang pagana nito. At mula doon, ang senyales tulad ng pagbubula ng ihi o pagod ay maaring unti-unting bumuti. Hindi lang iyan, napakaganda rin ng suporta ng karot sa proseso ng sirkulasyon ng dugo. Kapag mas mayos ang daloy ng dugo, mas matatag din ang dami ng dugo na dumadaloy sa bato na tumutulong upang maging mas magaan at mas epektibo ang proseso ng pagsasala. Ito ang isang bagay na kulang sa maraming matatanda nang hindi nila nalalaman. Naalala ko pa ang isang lolo na mahigit 60 na ang nagsabi na dati ay madalas siyang umihi ng 2 hanggang 3 beses sa gabi at parating pagod ang katawan, hindi maayos ang pakiramdam pagising sa umaga. Pagkatapos siyang turuan na magdagdag ng nilagang karot sa tanghalian at regular na panatilihin ito sa loob ng halos 2 linggo, nagsimula siyang makita ang pagbabago. Hindi ito nawala agad, ngunit unti-unting nabawasan ang bilang ng pag-ihi sa gabi at ang pinakamahalaga ay mas magaan ang pakiramdam niya pagising sa umaga, hindi na mabigat tulad ng dati. Mga minamahal, ang mga pagbabagong tulad nito ay hindi himala kundi resultang tamang nutrisyon ng katawan mula sa napakasimpleng mga bagay. Tungkol sa paggamit ng karot, dapat ninyong unahin ang mga magaan na paraan ng pagluluto tulad ng pagpapakulo, pagpapasingaw, o pagluluto ng sopas. Kapag niluto ng malambot ang karot, mas madaling maabsorb itong katawan, hindi nagdudulot ng pressure sa digestive system, at hindi rin nagdaragdag ng pasanin sa bato. Maaari ninyong gamitin ang karot sa tanghalian o sa simulang hapon na siyang pinakamagandang oras para sa panunaw ng katawan. Ang isang mangkok ng sopas na karot na niluto kasama ng kaunting tokwa o niluto ng mahina ang lasa na may buto
ay isa ring napakaangkop na pagpipilian para sa matatanda. Isang maliit na paalala na kailangan ninyong tandaan ay hindi dapat uminom ng sobrang dami ng charot juice, lalo na kapag walang laman ang tiyan. Dahil ang katas ay maaring mabilis na maabsorb ng katawan. Hindi angkop para sa mga taong may mahinang digestive system o sumusubaybay sa blood sugar. Mga minamahal, ang karot ay isang napakasimpleng ugat, napakadaling hanapin, mura ang presyo ngunit kung alam ang tamang paraan ng paggamit ay makakapagdulot ng positibong pagbabago sa katawan. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang bahaging ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numero 1 sa ibaba upang malaman ko na patuloy kayong sumusubaybay at sumasama sa akin sa paglalakbay sa pangangalaga ng kalusugan araw-araw. Ang ikalawang uri ng ugat, kamote, ay nagbibigay ng malinis na enerhiya na tumutulong na bawasan ang pasanin sa pagsalang ng bato. Mga minamahal, ang ikalawang ugat na gusto kong ibahagi sa inyo ay ang kamote. Isang napakapamilyar na ugat, madaling hanapin, mura ngunit nagbibigay ng maraming benepisyo sa katawan, lalo na sa matatanda na nakakaranas ng pagod, pag-ihi sa gabi, o bahagyang pagbabago sa creatinine levels. Maraming tao ang madalas na nag-atubili sa kamote dahil sa pag-aakalang ito ay pagkain na mayaman sa carbohydrate at ang pagkain nito ay hindi maganda para sa bato. Ngunit mga minamahal, ang mahalaga ay hindi ang pag-iwas sa carbohydrates kundi ang pagpiliing tamang uri ng carbohydrates. Ang kamote ay naglalaman ng complex carbohydrates na kapag pumasok sa katawan ay unti-unting magiging asukal, hindi biglaang magpapataas ng blood sugar at hindi rin lumilihang maraming dumi na nagpapahirap sa bato. Kapag ang katawan ay may matatak na pinagmumulan ng enerhiya mula sa complex carbohydrates, mas mababawasan ang pagod ninyo sa hapon, mababawasan ang pakiramdam ng pagiging tamad at kakulangan sa sigla, kasabay nito, mas matatak din ang daloy ng dugo sa bato na tumutulong upang maging mas magaan ang proseso ng pagsasala. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao pagkatapos magdagdag kamote sa tamang paraan ay nakakakitang malinaw na pagbuti sa kanilang katawan. Narinig ko minsan ang isang allen na mahigit 65 na ang nagsabi na dati ay tuwing bandang 3:00 ng hapon ay pakiramdam niya ay sobrang pagod. Gusto lang niyang humiga at magpahinga. Ngunit pagkatapos niyang baguhin ang kanyang gawi na kumain ng isang maliit na bahagi ng nilagang kamote sa tanghalian, pakiramdam niya ay mas malakas ang kanyang katawan, mas gising sa hapon, at lalo na mas malalim ang kanyang tulog sa gabi. Naglalaman din ang kamote ng natural na fiber na tumutulong sa panunaw. Kapag maayos ang paggana ng bituka, mababawasan ang dami ng toxins na bumabalik sa dugo at dahil dito ay mababawasan din ang pasanin ng bato sa pagsasala. Ito ay napakapakinabang para sa mga taong madalas makaranas ng malabong ihi o bahagyang pakbubula nito. Tungkol sa paraan ng paggamit, dapat ninyong pakuluan o pasingawan ang kamote. Iwasan ang pagpiprito o pagluluto na may maraming mantika. Isang maliit na tip ay pagkatapos pakuluan, maaari ninyong palamigin muna ang kamote bago kainin. Ito ay tumutulong upang mas mabagal ang pagbabago ng carbohydrate at mas magaan ang pag-absorb ng katawan. Ang pinakamagandang oras para kumain ng kamote ay sa tanghalian o sa simula ng hapon. Hindi dapat kumain ng masyadong marami sa gabi dahil maring magdulot itong kabak at makakapekto sa tulog. Isang mahalagang paalala
ay dapat lang kayong kumain ng katamtamang dami. Sapat na ang isang maliit na kamote bawat kainan. Ang pagkain ng sobrang dami, kahit na ito ay masustansiyang pagkain, ay maaring magdulot ng mas maraming trabaho sa katawan kaysa sa kailangan. Mga minamahal, ang kamote ay isang napakasimpleng ugat ngunit nagbibigay matatag at magaan na pinagmumulan ng enerhiya sa katawan. Kung alam ang tamang paraan ng paggamit, ito ay magiging isang napakagandang pagpipilian na tumutulong na suportahan ang bato upang gumana ng mas matatak sa paglipas ng panahon. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang bahaging ito, mangyaring mag-comment ang numero 2 upang malaman ko na patuloy kayong sumusubaybay at sumasama sa akin sa paglalakbay sa pangangalagaeng kalusugan araw-araw. Ang ikatlong uri ng ugat, puting labanos, ay sumusuporta sa banayad na paglilinis na tumutulong na luminaw ang ihi at mabawasan ang pagbubula. Mga minamahal, ang ikatlong ugat na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang puting labanos, isang napakapamilyar na ugat sa hapagkainan ng mga Pilipino ngunit madalas na binabalewala pagdating sa kalusugan ng bato. Maraming tao ang tingin lang sa puting labanos ay isang simpleng pagkain, madaling lutuin, madaling kainin, ngunit iilan lang ang nakakaalam na kung gagamitin ng tama ang ugat na ito ay maaring sumuporta sa katawan sa paglilinis sa napakamagaan na paraan. Ang puting labanos ay may banayad na malamig na katangian, madaling tunawin at lalo na angkop para sa matatanda na madalas makaranas ng panloob na init, pananakit habang umiihi o malabong ihi. Kapag ang katawan ay nakakakolekta ng maraming dumi, mas kailangang magtrabaho ng bato para salayin ito at ito ay unti-unting magpapahina sa function ng bato. Ang kapansin-pansin sa puting labanos ay ang kakayahan nitong suportahan ang atay at ang digestive system. Kapag maayos ang paggana ang atay, mas epektibo ang primaryang proseso ang pagsasala na tumutulong na mabawasan ang dumi na dumadaloy sa bato. Dahil dito, mababawasan ang pasanin ng bato at mas matatag ang paggana nito. Ito ay isang hindi direktang mekanismo ngunit napakahalaga na hindi napapansin ng marami. Bukod pa rito, ang puting labanos ay naglalaman din ng natural na compounds na tumutulong na payapain ang urinary tract. Kapag payapa ang lining ng urinary tract, mababawasan ang pamamaga. Mula doon ay mababawasan ang pakiramdam ng pananakit habang umiihi at malilimitahan ang matagal na pagbubulang ng ihi. Narinig ko minsan ang isang lolo na nagsabi na dati ay madalas na malabo ang kanyang ihi at may bula. At nang magpakonsulta ay hindi pa naman malala ngunit labis pa rin siyang nag-aalala. Pagkatapos siyang turuan na kumain ng sopas na puting labanos na niluto na may kaunting luya ng ilang beses bawat linggo, napansin niya na luminaw ang kanyang ihi at mas madali ang pakiramdam habang umiihi. Ang mamalilit na pagbabago tulad nito ay may napakalaking kahulugan para sa matatanda tungkol sa para nga paggamit. Napakadaling lutuin ang puting labanos. Maaari ninyo itong lutuin na sopas na may kaunting luya para painitin ang tiyan o lutuin kasama ng tokwa para makagawa ng magaan at madaling tunawin na pagkain. Bukod pa rito, ang nilagang puting labanos na kinakain kasama ng tanghalian ay isa ring simple ngunit epektibong paraan. Isang maliit na paalala ay dahil sa malamig na katangian ng puting labanos, ang nga madalas na may malamig na tiyan o madaling magtae ay dapat magdagdag ng luya
kapag nagluluto upang balansehin ito. Bukod pa rito, hindi dapat kumain sobrang dami sa gabi dahil maaaring magdulot ito mas maraming trabaho sa digestive system at makakaapekto sa tulog. Mga minamahal, ang puting labanos ay isang napakasimple ngunit nagbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa katawan. Kapag ginagamit ng regular at sa tamang paraan, mararamdaman ninyo ang banayad na pagbabago, mas malinaw na ihi, mas magaan ang katawan, at unti-unting nababawasan ang discomfort sa paglipas ng panahon. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang bahaging ito, mangyaring mag-comment ng numero 3 upang malaman ko na patuloy kayong sumusubaybay at sumasama sa akin araw-araw. Ang ika-4 na ugat, ube, ay nagpapagaan sa tissue ng bato, sumusuporta sa pagbawas ng bula sa ihi, at tumutulong na maging mas malalim ang tulog. Nga minamahal, ang ika-4 na ugat na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang ube. Isang napakapamilyar na ugat ngunit madalas na binabalewala pagdating sa kalusugan ng bato. Maraming tao ang nag-isip lang na ang ube ay isang simpleng pagkain, kinakain para mabusog o para makaroon ng ibang lasa. Ngunit sa katunayan, ang ugat na ito ay naglalaman ng maraming napaka-espesyal na halaga para sa katawan ng matatanda. Ang ube ay kilala dahil sa pagkakaroon ng grupo ng napakalakas na natural na antioxidants na tumutulong na protektahan ang mga sel sa katawan, kabilang na ang mga sel sa bato. Kapag mas napoprotektahan ang tissue ng bato, bababa ang banayad na pamamaga, at ito ang mahalagang salik na tumutulong na mapabuti ang mga senyales tulad ng may bula sa ihi o discomfort habang umiihi. Isang napakapansin-pansin na katangian ng ube ay ang malambot na tekstur nito. Madaling tunawin, angkop para sa mga taong may mahinang digestive system. Kapag kumakain ng madaling tunawin na pagkain, mas magaan ang pag-absorb ng katawan. Nababawasan ang dami ng dumi na nabubuo. Mula doon ay tumutulong sa bato na hindi gaanong magtrabaho. Ngunit maminamahal, ang pinakamahalagang bagay na gusto kong bigyang diin, dito ay maraming tao ang kumakain ng ube sa maling paraan ng hindi nalalaman. Mayroong nagpiprito ng ube na may maraming mantika o kinakain ito na may sobrang daming asukal. Ang maparaan ng pagluluto na ito ay hindi sinasadyang nagpapawala ng natural na benepisyong ube, at mas masama pa, pinapahirapan pa nito ang katawan na iproseso ang mas maraming sangkap na nagpapatasing pasanin sa bato. Ang pinakamahusay na paraan ay dapat ninyong pasingawan o pakuluan ang ube at kainin kapag medyo malamig na. Kapag malamig na, mas mabagal ang pagbabagong carbohydrates sa ube. Mas matatag ang pag-absorb ng katawan at hindi nakdudulot ng pressure sa proseso ng pagsasala ng bato. Narinig ko minsan ang isang lolo na nagsabi na dati ay kumakain siya nga ube ngunit walang pagbabago na nakita pagkatapos siyang turuan na kumain ng pinasingawang ube na walang asukal, kinakain sa tanghalian. Sa loob lang ng maikling panahon, pakiramdam niya ay mas magaan ang kanyang katawan, mas malalim ang tulog niya sa gabi, at unti-unting nabawasan ang bilangang pagising para umihi. Mga minamahal, minsan hindi ang pagkain ang hindi maganda kundi hindi pa natin ginagamit sa tamang paraan, kaya hindi pa natin nakikita ang epekto. Ang ube ay hindi lang tumutulong na suportahan ang bato kundi tumutulong din sa katawan na mapanatili ang matatag na enerhiya sa buong araw, nababawasan ang pakiramdam ng pagod sa hapon at lalo na tumutulong na maging mas malalim ang tulog sa gabi. At ang malalim na tulog mismo ang mahalagang panahon para makabawi ang katawan, kabilang na ang function ng bato
Nakakaranas ba kayong hindi malalim na tulog o madalas na nagigising sa gabi? Kung maaari ninyong subukang magdagda ngang ube sa inyong tanghalian o sa simulangang hapon at subaybayan ang pagbabago inyong katawan sa loop ng halos 2 linggo. Kung nakikita ninyo na nakakaranas din kayo ng mga senyales tulad ng pag-ihi sa gabi, may bula sa ihi, o matagal na pagod sa katawan, mangyaring mag-iwan ng komento na may numero 4 o ibahagi pa ang inyong sitwasyon sa ibaba. Inaasahan ko talagang makarinig mula sa inyo upang sabay-sabay nating hanapin ang paraan para mapabuti ang kalusugan sa magaan at pangmatagalang paraan araw-araw. Ang ika-5 ugat, dilaw na luya, ay natural na nagpapababaeng pamamaga. Sumusuporta sa pagpapanatilingang matatag na creatinine at nagpapagaan sa urinary tract. Mga minamahal, ang ika-5 ugat na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang dilaw na luya. Isang napakapamilyar na sangkap sa kusina ng bawat pamilya. Ngunit madalas ay ginagamit lang bilang pampalasa at ilan lang ang nakakapansin sa tunay na halaga nito para sa kalusugan ng bato. Ang pinaka-espesyal na katangian ng dilaw na luya ay nasa natural na active ingredient nito na tumutulong na suportahan ang pagbawas ng pamamaga. Mga minamahal, ang talama na pamamaga sa katawan ay isa sa mga dahilan kung bakit humihina ang function ng bato sa paglipas ng panahon. Kapag matagal ang pamamaga, madaling masira ang mga tissue sa bato at iyan mismo ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagsisimulang makita na may bula sa ihi o nakakaramdam ni discomfort habang umihi. Kapag ginamit ang dilaw na luya sa tamang paraan, maaring suportahan ang katawan sa pagpapagaan ng pamamaga na ito sa banayad na paraan. Mula doon, mas matatag ang pagana ng makatisyo sa bato, mas maayos ang proseso ng pagsasala at ang makasenyales tulad ng pagbubula ng ihi ay maring unti-unting bumaba sa paglipas ng panahon. Hindi lang iyan, napakaganda rin ng suportang luya sa atay, ang organ na tumutulong sa pagproseso ng dumi bago ito dumaloy sa bato. Kapag epektibo ang paggana ng atay, mababawasan ang dami ng dumi na kailangan salain ng bato at dahil dito ay mababawasan din ang pasanin ng bato. Ito ay isang napakahalagang salik ngunit madalas na binabalewala ng marami. Narinig ko minsan ang isang lolo na nagsabi na dati ay bawat umaga pag-ihi niya ay maraming bula at pagod ang katawan, mahina ang gana sa pagkain. Pagkatapos niyang regular na uminom ng kaunting luya na hinalo sa maligamgam na tubig sa umaga, kasama ang pagkain ng mas magaan. Sa loob lang nilang linggo, pakiramdam niya ay mas maginhawa ang kanyang katawan. Mas malinaw ang ihi at lalo na, pagising sa umaga ay hindi na niya nararamdaman ang pagiging mabigat tulad ng dati. Tungkol sa paraan ng paggamit, maaari ninyong gamitin ang sariwang luya na hiniwa ng manipis at ihalo sa maligamgam na tubig o lutuin kasama ng pagkain sa katamtamang dami. Ang mahalaga ay hindi dapat gumamit ng sobrang dami dahil ang luya ay may banayad na mainit na katangian. Ang sobrang paggamit ay maaring magdulot ng discomfort sa tiyan. Bukod pa rito, dapat ninyong gamitin ang luya sa umaga o sa maagang gabi kapag madaling maabsorb katawan at hindi nakakaapekto sa tulog. Mga minamahal, ang dilaw na luya ay isang napakasimpel, madaling hanapin, murang ugat ngunit nabibigay ng pangmatagalang halaga kung ginagamit sa tamang paraan at regular na pinapanatili. Minsan, ang masimpleng bagay mismo ang susi na tumutulong sa katawan na bumuti sa positibong direksyon. Kung interesado kayong pangalagaan ang bato sa natural
na paraan o kung nasubukan niyo ng gumamit ng luya at nakaramdam ng pagbabago, mangyaring mag-iwan ang komento na may numero 5 sa ibaba o ibahagi pa ang inyong karanasan upang ang ibang matatanda ay makapagtanong at matuto mula sa isa at isa. Ang ika-6 na ugat ng lotus ay tumutulong na mabawasan ang pag-ihi sa gabi, nagpapagaan sa pantok at sumusuporta sa malalim na tulog. Mga minamahal, ang ika-6 na ugat na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang ugat ng lotus. Isang napakapamilyar na ugat sa lutuin ng Pilipinas, ngunit may espesyal na epekto sa tulog at urinary system ng matatanda. Maraming tao ang nag-isip lang na ang ugat ng lotus ay isang sariwang pagkain na ginagamit sa pagluluto ng kanin o niluluto sa sopas. Ngunit ilan lang ang nakakaalam na ito ay isa sa mga uri ng pagkain na napakagaling na sumusuporta sa mga taong madalas na umiihi sa gabi o hindi malalim ang tulog. Ang ugat ng lotus ay naglalaman ng natural na compounds na tumutulong na payapain ang nervous system at patatagin ang paggana ng pantok. Kapag hindi na labis na nairita ang pantok, mababawasan ang pakiramdam ng pag-ihi sa gabi. Mula doon ay makakatulong sa inyo na makatulog ng tuloy-tuloy at mas kaunting gising sa gabi. Mga minamahal, napakahalagang tulok sa prosesong pagbawing katawan. Kapag malalim ang tulok ninyo, ang mga organo sa katawan, kabilang na ang bato, ay magkakaroon ng oras para magpahinga at makabawi pagkatapos ng isang araw na trabaho. Sa kabaliktaran, kung madalas kayong nagigising sa gabi para umihi, napuputol ang tulog ninyo, hindi sapat ang oras para makabawi ang katawan at unti-unting makakaramdam ng matagal na pagod. Isa pang kapansin-pansin na punto ay tumutulong din ang ugat ng lotus na payapain ang urinary tract. Kapag payapa ang lining ng pantok at uretra, mababawasan ang pamamaga. Mula doon ay mababawasan ang pakiramdam, ang pananakit habang umihi at malilimitahan ang sitwasyon ang may bula sa ihi dahil sa labis na pagkontra. Narinig ko minsan ng isang lola na nagsabi na dati ay bawat gabi ay kailangan niyang gumising ng 2 hanggang 3 beses. Hindi malalim ang tulog, pagising sa umaga ay sobrang pagod. Pagkatapos siyang turuan na kumain ng bahagyang nilagang, ugat ng lotus sa hapon o sa maagang gabi, sa loob lang ng ilang panahon, napansin niya na mas tuloy-tuloy ang kanyang tulog, mas kaunting gising, at mas maginhawa ang pakiramdam niya. Tungkol sa paraan ng paggamit, ang ugat ng lotus ay maring lutuin na sopas, nilaga na may pulang tao, o niluto na lugaw ay napakaangkop lahat. Ang magpakaing ito ay madaling tunawin at tumutulong din sa katawan na mag-relax bago matulog. Isang maliit na paalala ay hindi dapat kumain ng ugat ng lotus ng masyadong gabi, kundi dapat kainin sa hapon o sa simula ng gabi upang magkaroon ng oras ang katawan na maabsorb at unti-unting mag-relax bago matulog. Mga minamahal, ang ugat ng lotus ay hindi isang mamahaling pagkain ngunit nagbibigay ng napakalaking halaga kung ginagamit sa tamang paraan. Kapag bumuti ang tulog, mas magkakaroon ng pagkakataon ang katawan na makabawi at dahil dito ay mas matatag ang paggana ng bato sa paglipas ng panahon. Kung madalas kayong nakakaranas ng pag-ihi sa gabi o hindi malalim ang tulog, subukang magdagdag ng ugat ng lotus sa inyong menu at subaybayan ang pagbabago ng inyong katawan.
At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numero 6 upang malaman ko na patuloy kayong sumasama sa akin sa paglalakbay sa pangangalagangang kalusugan araw-araw. Mga minamahal, pagkatapos nating pag-aralan ang 6 na uri ng ugat na maaring sumuporta sa katawan sa napakamagaan na paraan, madalas akong tanungin ng maraming matatanda, paano ba kumain sa isang araw para makuha ang pinakamagandang epekto? Kailangan bang kumain ngang sobrang dami? O sapat na ang tamang paraan ng pagkain? Mga minamahal, ang mahalaga ay hindi ang kumain ng sobrang dami kundi ang kumain ng tama at regular. Kaya, ibabahagi ko sa inyo ang isang napakasimpleng pang-araw-araw na menu. Madaling sundin ngunit kung regular na pananatilihin ay maaring makakita ngang malinaw na pagbuti sa katawan sa loob lang ng maikling panahon. Sa umaga pagising, mari ninyong simulan sa isang baso ngang maligamgam na tubig, maring lagyan ngang manipis na hiwang luya. Ito ay tumutulong na painitin ang katawan, sumusuporta sa panunaw at tumutulong sa katawan na magsimula ng magaan pagkatapos ng mahabang gabi. Ang almusal ay dapat maging magaan at madaling tunawin. Maari kayong kumain ngang isang maliit na bahagi ngang pinasingawang ube o nilagang kamote na sinamahan ngang ilang hiwangang malambot na ugat ng lotus. Ang nga pagkaing ito ay nagbibigay matatag na enerhiya, hindi nakdudulot ng kabag at tumutulong sa katawan na simulan ang araw ng magaan. Sa kalagitnaan ng umaga, kung nakakaramdam ng kaunting gutom, maari kayong kumain ng kaunting nilagang karot o isang maliit na bahagi ng kamote. Ito ay tumutulong na mapanatili ang enerhiya ng hindi nagpapataas ng pasanin sa bato. Ang tanghalian ay ang pinakamahalagang pagkain sa araw. Dapat ninyong unahin ang mga magaan na pagkain tulad ng sopas, na puting labanos na niluto na may kaunting luya o sopas, na karot na niluto na may tokwa. Maaring magdagdag isang maliit na bahaging nilagang ugat para sa enerhiya. Kumain ng sapat, hindi sobrang busog ay makakatulong sa katawan na makatunaw ng mas maayos. Ang hapon ay ang oras kung kailan maraming tao ang nakakaramdam ng pagod. Sa oras na ito, ang isang mangkok malabnaw na lugaw na niluto mula sa ube o ugat ng lotus ay makatulong na maging mas maginhawa ang katawan kasabay ng pagsuporta sa panunaw at pagbawas ng presor sa bato. Ang hapunan ay dapat maging mas magaan kaysa sa tanghalian. Mari kayong kumain ng isang mangkok ng lugaw na puting labanos o sopas na ugat ng lotus na niluto ng mahina ang lasa. Ang nga pagkain ito ay hindi lang madaling tunawin kundi tumutulong din sa katawan na mag-relax, naghahanda para sa tulog pagkatapos ang hapunan. Pagkatapos ang halos isang oras, dapat ninyong limitahan ang pagkain pa. Dapat lang uminom ng kaunting maligamdam na tubig kung kailangan. Ito ay tumutulong na mabawasan ang sitwasyon ng pag-ihi sa gabi at tumutulong na maging mas malalim ang tulog. Mga minamahal, ang menu na ito ay hindi masalimuot, hindi magastos ngunit nagtataglay ng isang napakahalagang prinsipyo: kumain ng magaan, kumain sa tamang oras at panatilihing regular. Kapag ang katawan ay pinapakain sa ganitong paraan, hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang bato at mula doon ay unti-unting bumubuti ang mga senyales tulad ng pag-ihi sa gabi o may bula sa ihi. Mga minamahal, pagkatapos nating malaman kung ano ang dapat kainin at paano kumain sa isang araw, maraming matatanda pa rin ang nag-isip
kung mayroon bang mga prinsipyo na makakulong sa kanila na maiwasan ang mga pagkakamali at makamit ang mas mahusay na resulta, makaminamahal, mayroon, at ito ay 5 napakasimple ngunit napakahalagang prinsipyo. Kung ilalapat ng tama, malinaw na magbabago ang katawan sa paglipas ng panahon. Unang prinsipyo, huwag kumain ng sobrang dami sa isang kainan. Maraming tao ang nag-iisip na kung masustansiyang pagkain, mas maraming kainin, mas mabuti. Ngunit sa katunayan ay hindi ganun. Kapag kumakain ng sobrang dami, kahit na ito ay malusog na pagkain, kailangan pa ring iproseso ng katawan ang malaking dami ng sangkap ng sabay-sabay at mas kailangang magtrabaho ang bato. Kaya, dapat lang kayong kumain ng sapat. Sapat na ang isang bahagi na kasya sa palat para sa bawat uri ng ugat. Pangalawang prinsipyo, huwag kumain ng carbohydrates habang sobrang init pa. Kapag ang mga uri ng ugat tulad ng kamote o ube ay mainit pa, mas mabilis na maabsorb ang istruktura ng carbohydrates, maaring mapilitan ang katawan na iproseso ng mabilis at magdulot ng pressure sa metabolic system. Kung papalabuan, mas mabagal ang pag-absorb ng katawan, mas magaan at mas maganda para sa bato. Ikatlong prinsipyo, huwag kumain ng isang uri lang ng pagkain. Kapag kumakain lang kayo ng isang uring ugat nang hindi sinasamahan ng gulay o kaunting protina, mas mabilis na maabsorb ang katawan at kulang sa balanse. Pinakamabuting magbalanse sa pagitan ng ugat, gulay at maliit na dami ng protina para matulungan ang katawan na maabsorb ng matatag. Ika-4 na prinsipyo, kumain sa tamang oras ng araw. Ang tanghalian at simulang hapon ang pinakamagandang oras para sa panunaw ng katawan. Dapat unahin ang pagkain ng ugat sa oras na ito. Sa gabi, dapat kumain ng magaan upang maiwasan ang epekto sa tulog at limitahan ang pag-ihi sa gabi. Ika-5 prinsipyo, tiyaga at makinig sa katawan. Ito ang pinakamahalagang prinsipyo. Hindi agad nagbabago ang katawan ng matatanda kundi nangangailangan ng oras. Dapat kayong magpanatili ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 linggo upang maramdaman ang pagbabago. Kasabay nito, pansinin kung paano nagre-react ang katawan upang ayusin ng naayon. Mga minamahal, ang mga prinsipyong ito ay hindi komplikado, ngunit kung ilalapat ng regular, ay makakatulong na maging mas magaan ang katawan, mas matatag ang pagganang bato at unti-unting mababawasan ang mga discomfort na sintomas. Anong prinsipyo ang sa tingin niyo ang pinakamadaling gawin para sa inyo at anong prinsipyo ang sa tingin niyo ang pinakamahirap? Mangyaring ibahagi sa pamamagitan ng pag-comment ng numero 8 kasama ang inyong nga inisip upang sabay-sabay tayong magtalakayan at maghanap ng pinakaangkop na paraan para sa bawat isa. Mga minamahal, sabay-sabay tayong naglakbay sa isang napakahalagang paglalakbay mula sa pagkilala sa mga tahimik na senyales ng katawan hanggang sa tamang pag-unawa sa paraan ng pagkain at lalo na ang pagtuklas ng 6 na pamilyar na uri ng ugat ngunit maaring sumuporta sa bato sa napakamagaan at natural na paraan. Nga minamahal, ang pinakamahalagang bagay na gusto kong tandaan ninyo ngayon ay hindi ang isang partikular na uri nga pagkain kundi isang napakasimpleng prinsipyo. Iyon ay hindi nangangailangan ngang sobrang komplikadong bagay ang katawan kundi nangangailangan ng tama at regular na mga bagay araw-araw. Minsan ang kalusugan ay hindi nakmumula sa mamahaling bagay o mahirap hanapin kundi nakmumula mismo sa makapamilyar
na pagkain sa ating kusina, kailangan lang na baguhin ninyo ng kaunti ang inyong paraan ng pagkain, pumili ng tamang pagkain, kumain sa tamang oras at panatilihin ng regular at ang katawan ay tutugon sa napakapositibong paraan. Maaring hindi ninyo agad makita ang resulta, ngunit pagkatapos lang ng 2 hanggang 3 linggo, magsisimula kayong mapansin ang maliliit na pagbabago, mas malalim ang tulog, mas kaunting gising para umihi, mas magaan ang katawan pagising sa umaga. At ang mga maliliit na pagbabagong iyon mismo ang pundasyon para sa pangmatagalang paggaling. Mga minamahal, naiintindihan ko na hindi laging madali ang pagbabago ng ugali, lalo na kapag nasanay na tayo sa lumang paraan ng pagkain sa loob ng maraming taon. Ngunit kailangan lang na magsimula kayo sa maliliit na hakbang. Hindi kailangan ng perpekto. Kailangan lang ng tiyaga at ang katawan ay unti-unting mag-adapt at bubuti sa paglipas ng panahon. At ang pinakamahalaga, hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming matatanda sa labas ang nakakaranas din ng mga problema tulad ng sa inyo at araw-araw din silang naghahanap ng paraan upang mapabuti ang kanilang kalusugan. Kung pakiramdam niyo ay nakbigay ng kaunting pag-asa ang mga ibinahagi ngayon, kaunting mas malalim na pag-unawa sa katawan, o simpleng pakiramdam na naintindihan kayo, mangyaring maglaan ng 1 segundo para mag-subscribe sa channel at iyon ang notification bell. Bawat isang subscribe niyo ay isang malaking inspirasyon para sa akin upang patuloy na magbahagi ng mas maraming kapakipakinabang na nilalaman na tumutulong sa maraming matatanda na mamuhay ng malusog, makatulog ng maayos at maging mas panatag araw-araw. Naway maging malusog, payapa, at magkaroon ng malalim na tulog sa mga darating na araw.